Ng Office of the Ombudsman, itinalaga ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang kredibilidad ng 18 dating sundalo. Ang kawanihan, tiniyak naman na hindi isasantabi ang mga aligasyon. Yan at iba pang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na sila inatasan ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng investigasyon ukol sa 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Sa panayam, ibinahagi mismo ni Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na dineputize sila ng Tanod Bayan para suriin ang kredibilidad ng mga ito. Bagamat may inisyal ng investigasyon, anya silang nasimulan, titignan pa rin ang kawanihan ang patungkol sa pagkatao o background ng mga nabanggit. Giyot kasi ng naturang opisyal na kinakailangan ma-verifika o ma-validate ang mga nag-aakusang individual bago tuluyang imbestigahan ang mga pinangalanan dawit sa korupsyon. You're the first one to ask that. Doon sa 18 Marines, we were deputized last Monday by the Office of the Ombudsman to investigate tungkol doon sa 18 Marines. We already conducted yung initial investigation. Well, let me be clear, yung investigation dapat ganito, di ba, the process. Yung nagre-reklamo, nag-aakusa, dapat i-validate natin yung accusation, imbestigahan. Then kung meron talagang yung sinasabi nila ebidensya, magtutunguro sa tinuturo nila, that's the time that they will be investigated. In the meantime, we have initial investigations already. Pagtitiyak naman ng kawanihan na hindi isasantabi ang mga aligasyon laban sa mga opisyal na katanggap umano ng mali-maletang pera. Titignan anya nila lahat ng anggulo, ngunit prioridad, maimbestigahan muna ang naturang grupo binubo ng mga dating sundalo. Yes. Actually, all angles, all that is presented doon. But ang proseso ng pag-imbestiga, kung sino yung nag-akusa, yun yung una mong titignan. Yun yung babantay mo muna. So may mga directions naman kami na sinusundan. Well, if the evidence will show, will warrant that we should investigate yung mga binanggit, and we will investigate them. But initially, meron tayong mga nakikita na naanggulo. Ngayong araw, sinampa ng reklamo ang mga nabanggit na 18 dating sundalo kasama sina Attorney Levito Baligod at former Congressman Mike Defensor sa Department of Justice. Inihain ni National Security Advisor Eduardo Anio partikular ang reklamong paglabag sa Republic Act 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances at Republic Act No. 1075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa mga nabanggit. Well, nag-file ako ng case against yung mga sinasabing ex-Marines at saka kay Attorney Baligod at kasama si Mike Defensor. If you remember, isinama nila ako doon sa affidavit, unsigned affidavit, and that is really malicious and fabrication and bereft of truth. So I have to protect my name, I have to defend my honor, because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. Gayunpaman, itinanggi na opisyal ang mga paratang at akusasyon sa joint affidavit ng mga dating sundalo na tumanggap ito ng paper bag. Kung maalala, sa paglutang ng mga nagpakilalang dating Marines at sundalo ay kanilang pinatotohanan ang pag-deliver sa mali-maletang mga pera tungo sa bahay ng mga kongresista at opisyal dawit maging sa issue ng flood control. Kaugnay sa nabanggit na korupsyon sa manumalyang mga proyekto, ang Department of Public Works and Highways naman nagsagawa ng inspeksyon sa Marikina City sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, kasama pati Marikina City Mayor Maan Teodoro at 1st District Representative Marcelino Teodoro. Kanilang inikot ang Barangay Santo Niño sa lungsod. Ayon sa kalihim, natatagalan ang konstruksyon ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project dahil sa kakulangan ng pondo. Hindi pa anya ganap na napapakinabangan ang buong kapasidad ng drainage system sapagkat hindi pa konektado sa flood control ng lungsod. Kung kaya't binigyan din ni Secretary Dizon na mahalagang ito'y matapos upang mapalakas ang kakayahan ng ilog sa pagbagsak ng tubig ulan. Target ng kagurana na makahanap ng karagdagang pondo bago magsimula ang tag-ulan para maibsan ang matinding pagbaha maging sa karatig lugar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!